Plano ng Bureau of Corrections na gawing PEZA Zone o Economic Zone ang mga piitan sa bansa. Yan ang sentro ng balita ni Luisa Erispe. Hindi lang basta problema sa kulungan ang inaasahang mareresolba sa isinasagawang pagtitipon ng ASEAN countries para pag-usapan ang prison system sa iba't ibang bansa. Ayon sa Bureau of Corrections, inaasahan din na milyon-milyong investments ang papasok sa Pilipinas. Inilatag kasi ng Bureau of Corrections sa mga bansa sa rehiyon ang planong gawing PEZA Zone o Economic Zone ang mga piitan sa bansa, partikular na ang Iwahig Prison and Penal Farm. After this conference, I was told by the PEZA Director General that investors will be coming in from Thailand, from Singapore and other countries because they want to also invest in the Philippines. Makabagong kulungan ang gagawin sa Iwahig. Ang plano ng Bucor sa 28,300 na ektarya ng lupa, karamihan gagamitin na para maging taniman ng mga produktong pang-agrikultura, fisheries at iba pa. Kaya sa tulong ng mga papasok na investment, magiging food security hub ang Iwahig. Number one, yung food security. Yun talaga ang problema ng bansa. Because of climate change, we need really to make sure that we produce the food that we need. No? So this will be a hub for aqua and agricultural products. Ililipat naman na ang mga persons deprived of liberty mula New Bilibid Prison papuntang Iwahig at iba pang regional facility at sila mismo tutulong din sa pagtatanim, pangangalaga ng mga hayop at aquaculture. Sabi ng Bucor, benepisyo naman ng PDLs dito, sapat na pagkain at trabaho na pwede nilang magamit pagkalaya. We want the PDLs to be relevant. We want the PDLs to be as early as now to be able to contribute something to the society. And when the time comes na ngayon may GCTA na ang dami ng laya, they are prepared to have a reintegration program. They really need a better place to live. Kasi nagkakasakit sila dun eh. And then of course, this will not stop me from looking around. Maglalagay din tayo sa Region 1 hanggang BARM. But we really have to get out of Metro Manila because really our position there is untenable. Para naman sa New Bilibid Prison, dahil nga mawawala na ang mga PDLs, ang plano ng Bucor, paupahan na ang lupang ito. Tulad ng ginawa nila sa Davao Penal Colony ngayon na kumikita na ang dating natutulog na lupa ng 20 million pesos kada buwan. Imagine yung lahat ng regions, we earn at least 20 million a month. We have about 17 regions. So, ano na yun? Magkano yun? Malaki na yun. Almost 300 million a month nakaka-generate kami ng income. Positibo naman ang Bucor na ang planong ito mabubuo hanggang sa 2028 o hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lang basta food security, tinitignan din nila na maging daan ito para mas mapalakas pa ang turismo sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.